Mga tol, kumusta po kayong lahat? Ako nga po pala si Beams Ghost TV, muli pong nagbabalik. Sa bidyong ito ay nandito po tayo sa Kabukiran para puntahan po ang punso po ng kakilala po natin na si Duending Dampy. Siya po ay Duending Pula na na-vlog na po natin nung nakaraan pong mga vlog natin. At magtatanong po tayo sa kanya dahil nung nakaraan upload po natin ay nakita po natin na talaga pong sira-sira yung punso nila kaibigan dyan, na kaibigan po natin na duwende, at hindi na po natin nakausap si kaibigan dyan, na kaibigan po natin na duwende, at wala na rin po sila doon sa punso. At sa palagay ko po ay meron pong nangyari sa kanila at sana naman po ay nasa mabuti po silang kalagayan ngayon. At gusto ko pong malaman kung asan po ngayon si kaibigan dyan, kaya po magtatanong po tayo kay Duending Dampy na Duending Pula kung asan na po ba si kaibigan dyan. Baka po sakaling alam po niya ito at ano po ba ang totoong nangyari sa kanya at kung sino po ang simira sa punso nila kaibigan dyan. At sana po ay makakausap at makakita po natin muli si kaibigan dyan dahil sabi po niya nung last na nagkausap kami ay magbibigay daw po siya ng mga maswerteng lucky number. Yun po ang sabi niya nung naka-off-cam po kami nag-uusap. At ngayon mga tol, no, sana po ay samahan niyo po ako hanggang sa dulo ng bidyong ito. Mga tol, inabot na din po tayo ng papagabi sa paglalakad dahil malayo po talaga yung nilakad natin. At bukiran po ito mga tol, no, yung tinatahak po natin na to. At papakita ko po sa inyo mga tol, malapit na po tayo. So ayan mga tol, doon po yung punso po na tinitirahan ngayon ng ating pong kakilalang duwende na si Duending Dampy. At sana po ay makausap po natin siya. At magbabaka sakali po talaga ako kahit po malayo po yung nilalakad po natin o nalakad na po natin dahil napakahalaga po sa akin ng kaibigan po natin na duwende na sila kaibigan dyan at kanya pong pamilya. Sobrang sakit po nang nangyari at makitang nasira po yung kanilang punso, kaya po gusto ko po talagang alamin at pagbayarin po ang may gawa po nito sa kanila. Kaya po magtatanong po tayo sa mga kakilala po natin na mga elemento tulad po ng duwende na si Dampy na Duending Pula po, no? Dahil alam ko naman po kahit papano, kahit nababagsik po siya ay nakakausap naman po natin siya ng maayos nung nag-vlog po tayo kay Dampy. Ayun na po mga tol, yung punso po na tinutuluyan po ni Duending Dampy. At tatawid po tayo dito. So ngayon po mga tol, no, ay andito na po tayo sa punso po ng ating pong kakilalang si Duending Dampy. At sana po ay makausap po natin siya at sana po ay nandito siya. Magbabaka sakali po tayo. Duending Dampy, nandiyan ka po ba sa inyo pong punso? Andito siya mga tol. Pero nasaan ka ba, Duending Dampy? Wala daw siya sa loob ng punso mga tol. Parang dito kita naririnig, Duending Dampy. Ang sabi po niya mga tol ay nandito daw po siya sa taas daw po ng mangga. Anong pong ginagawa mo dyan sa taas ng mangga, Duending Dampy? Ang sabi po niya mga tol ay kumukuha daw po sila ng makakain kasama daw po ang kanyang anak. Yun po ang sabi niya. Ganun po ba, Duending Dampy? Sabi po niya mga tol ay oo daw po. Si Duending Dampy po mga tol ay dati po nung nakausap po natin siya ay hinabol po niya tayo at galit po siya sa atin nung nag-vlog po tayo sa kanya. Pero buti na lang po, no, ay mabait na po siya ngayon dahil nakilala naman niya na po tayo. Duending Dampy, kaya nga pala ako nandito dahil malaki ang aking problema. Ano yon? Sabi niya. Ang problema ko po kasi tungkol po sa kaibigan ko rin pong duwende na si kaibigan dyan at kanyang pamilya. Malalaman mo po ba, Duending Dampy, kung nasan po sila ngayon? Ang sabi po niya mga tol ay paano daw po niyang malalaman? Nandito daw po siya, yun po ang sabi niya. Pero Dampy, di ba bilang isang duwende meron kang kakayahan? Ang sabi po niya mga tol ay ano daw po ang gusto kong mangyari. Ang sa akin lang naman po, Duending Dampy, na bilang isa sa mabubuting tao na nakakaintindi at gustong makipagkaibigan din sa kagaya mo,
ay gusto ko sana na malaman kung ano talaga ang nangyari sa punso ng aking pong kaibigan na duwende na sa kaibigan dyan at kanilang pamilya, dahil naabutan ko na lamang po nung last punta ko na sira-sira po talaga yung punso nila. Nako, nakakaiyak naman. Ang sabi po mga tol ni Dampy na duwendeng pula ay hindi daw po yan maiiwasan. Dahil daw po sa mundong ibabaw na ito ay napakarami daw po na mga tao daw po na masama daw po. Yun po ang sabi niya. Ibig sabihin, tao ba ang gumawa nito sa kanya? Gusto mo ba na alamin ko? Yun po ang sabi niya. Sige, Dampy, pumapayag po ako o handa po ako na marinig ang mga tungkol sa mga simira po sa kanya at kung sino-sino po sila. Ang sabi po niya mga tol ay maghintay daw po ako sandali. Sige po, Duwending Dampy, mag-aantay po ako. So mga tol, no, mag-aantay po muna tayo sa sagot niya dahil inaalam pa po ng ating pong kakilalang duwending si Dampy kung ano po ang talagang nangyari sa ating pong kaibigan o sa punso po ng ating kaibigan na si kaibigan dyan. Dampy, okay na po ba? Okay na daw po mga tol. Sige po, Dampy, sabihin mo na po kung ano po ang nangyari sa punso po at sa kaibigan kong mga duwende. Naku po, ang sabi po ni Dampy mga tol ay hindi daw po mabuti ngayon ang kalagayan ng ating pong kaibigan na duwende na si kaibigan dyan. Bakit mo po nasabi na hindi po mabuti ang kanila pong kalagayan? Dahil si kaibigan dyan daw po ay nasa mahigpit daw po na mahikang itim, yung po ang sabi niya. Nako, ano ba yan? Paano po itong nangyari? May kinalaman po ba ako dito, Duwending Dampy? Maari daw po mga tol na meron akong kinalaman dito, yun po ang sabi niya. Siguro, Dampy, dahil sa kabaitan ng kaibigan kong duwendeng pula ay nakainggitan po siya o marami pong galit sa kanya. Sino po ba ang may gawa nito sa kanya? Sa ngayon daw po ay hindi pa daw po niya masasagot ang aking tanong dahil daw po pag sinagot daw po niya ito na baka siya naman daw po ang gawa ng masama na mga ito. Yun po ang sabi niya. Bakit po? Gaano po ba sila kalakas o katapang? Bakit po kayang-kaya po nila nagawan po ng masama ang mga duwende na kagaya nyo? Ang sabi po ni Dampy mga tol, sila daw po ay mga kauri din daw po nila. Ibig po siguro sabihin kahit hindi po niya sinagot kung sino po ang gumawa ay duwende rin po ito. Kung hindi ako nagkakamali mga tol, baka po ito ay duwending itim na nagalit po o kinainggitan po sila kaibigan dyan na ginawan po sila ng masama. Duwending Dampy, pwede ko po bang malaman kung asan po ngayon si kaibigan dyan para mailigtas na po natin sa lalong madaling panahon? Naku po, bakit naman Dampy? Ang sabi po ni Dampy mga tol ay hindi daw po niya masasabi sa akin dahil manganganib daw po ang kanyang buhay, lalo na daw po alam ko na may anak daw po siya na baka daw po na sila naman daw po ang manganib ang buhay. Sige po Dampy, naiintindihan ko po kayo kung ayaw niyo pong sabihin dahil alam ko naman po na gusto niyo rin po ang hinahangad niyo din po ay tahimik na pamumuhay at kaligtasan. Ayoko na rin po na madamay pa kayo dito. Pero salamat po sa mga nakuha kong impormasyon at tulungan mo po ako kung ano po ang dapat kong gawin para malaman ko po kung asan po sila. Ang sabi po ni Dampy ay malalaman ko daw po kung asan sila sa tamang panahon. Yun po ang sabi niya. Sige Dampy, pero ayoko na nasasaktan ang mga kaibigan kong duwende dahil alam ko naman na marami sa kanya nagmamahal at isa na po ako doon. Hindi na mga tol nagsalita si Dampy. Siguro po ay
kumakain na po sila at inabutan na rin po tayo ng gabi. Dumpy, kumakain na po ba kayo? Ang sabi po ni Dumpy mga tol ay inaasikaso daw po niya ang kanya pong mga anak. O sige Dumpy, tutuloy na rin ako. Maraming salamat sa pagbigay mo ng time na nakausap kita. Okay, salamat po.